Fun and fantastic ang Friday pagkasama ang MB Barkada. Mayat niyan. Ako po, gising-gising, bangon-bangon dahil ngayong umaga na makakasama nyo ang nag-iisang chubebe girl ng RNG Miss Angel Arquero. Pero kapit lang mga ka-MB dahil kahit todok saya na ang Friday morning natin. Hindi pwedeng makaligtaan ang mga mahalagang usapin pagdating dito sa ating bayan. Kaya bago tayo tuluyang mawili sa kulitan, tumalin muna tayo sa serbisyong totoo para sa publiko. Dito lang yan sa Usap Publiko. At ngayong umaga nga, kasama ulit natin si Attorney Elenita Julieta Bangin Kapuyan, ang Provincial Election Supervisor 3 ng COMELEC Baguio Benguet. Good morning, Attorney. Good morning, Miss Angel. Good morning po sa lahat ng viewers natin ng Regional News Group Luzon. Happy sunny morning. Ayun po. Kamusta po ang morning natin, Attorney? Okay lang po. Ang reminder lang po natin para sa lahat, ang last day ng registration natin for Barangay and SK elections, whether matuloy ito o hindi, is this Sunday already, August 10. Ayun, napabigyan na agad tayo ng pasilip ni Attorney dito sa ating pag-uusapan, Attorney. Pero ano po ba ito nga po, ano itong pag-uusapan natin ngayong umaga? Ito po ha, ang ating last day scenario. Just in case po, maraming talagang nagpaparehistro sa araw ng huling araw. That is August 10, 2025. So ang oras po natin for last day of registration is 8 a.m. to 5 p.m. Tapos strictly po magsasara na kami ng 5. Pero pag last day na tayo at marami pa ring mga tao within 30-meter radius, diyan po sa opisina ng Office of the Election Officer kung saan nagaganap ang pagpaparehistro, maglilista po ang election assistant ng names nitong mga taong ito within 30-meter radius. Tatawagin po sila isa-isa para po payagang magrehistro. So even if lumampas tayo ng 5 p.m., they will be considered registered on time. Oo po. Titi, paano yun, Attorney, kapag po kunwari ako po, humabol po ako ng 5 p.m. tapos napagbigyan po ako. However, bigla po akong, kailangan kong mag-CR po. Lumabas po ako ng sa munisipyo or kung saan po, bigla pong ganun, Attorney. Okay naman po yun kung talagang necessity at nagpaalam ka naman. Pero ang problema, kung bigla kang nawala or nagkape ka siguro, nagmerienda, then nung panahon na tinawag ka na ng election assistant para magparehistro at kunin ang iyong biometrics, nawawala ka na. So, kung bumalik ka na an hour later or sobrang tagal na, hindi na namin i-consider yan. So, that's under the rules. Kailangan pala. Bago pa pumunta doon, dapat talaga nag-CR ka na, uminom ka na ng tubig, kumain ka na, para kahit papano, makahabol ka pa rin. Pero ito nga po, Attorney, ano na po bang update natin sa mga bilang na nagpa-register dito sa region natin, dito sa Cordillera? Dito po sa Cordillera Administrative Region, ang total po natin sa Day 6, lamang, 22,247. So, pang-anim lang yun. Nagkukulate pa kasi kami ngayon. So, that's the Day 6 for entire Philippines sa Cordillera. Around 22,247 lamang. Medyo parang konti, Attorney, no? Opo, compared sa ibang region, medyo konti. Ano po kayo nakikita nating reason dito, Attorney? Kasi syempre, pagdating sa barangay and SK elections, hindi naman masyadong kinoconsider na hindi mahalaga. Pero yung bang hindi masyadong active ang ating mga voters based on my experience ha. Kasi lalo na pagdating natin sa Sangguniang and Kabataan elections. So sa Sangguniang Kabataan, yung mga SK, wala naman sila dito sa vicinity ng municipality kapag registration days. Kaya nga inalaw na namin na Sundays and Saturdays naka-overtime ang COMELEC para sa kanila, para pag-uwi nila they can apply for registration. Hindi sila masyadong active dahil hindi naman na sila residente of the place, or babalik din lang sila para magrehistro, masyadong yung bang burdensome para sa kanila na umuwi. And then, karamihan din nakapag-rehistro na rin for the barangay and for the national and local elections nung May. Kaya hindi na natin masyadong kailangan magrehistro, sabi siguro nila. Pero importante pa rin, lalo na sa SK, dahil magkakaroon tayo ng eleksyon para naman sa mga bata. So sana i-consider nyo yun at bigyan nyo ng oras, lalo na ngayong Sunday.
Ayun po, speaking of registration, until now po kasi attorney, marami pa rin pong nagtatanong kung ano po ba yung mga valid IDs na pwede daw pong dalhin sa pag sila po ay magpaparehistro na, or yung ano daw din po yung mga hindi valid na hindi pwedeng dalhin. Unahin muna natin yung hindi valid. So, yung hindi valid is Community Tax Certificate or Cedula. Then, meron yung police clearance at yung barangay clearance. Kasi, etong mga ito, you can just get an ID, or you can just get these clearances na kahit wala kang ID. Or sabihin mong ikaw yung ibang pangalan, they will just issue. Ganun lang yun eh. Kaya, they do not recognize. So, yung mga valid IDs naman natin, yung NBI clearance ang allowed. So, student ID, employee ID, yung senior citizens, yung PRC, yung, syempre kung student ID, meron kang library card na merong ID at signature, picture ID, photo and signature. Then, pwede rin yung passport, syempre, yung SSS, GSIS na mga IDs, IP na ID, senior citizens, yung mga yan. So, pag wala na talaga, we also honor birth certificate. Minsan yung marriage contract na nga tinitignan namin, pero i-interviewin ka muna. And then kung wala na talaga, you just get or bring with you yung relative nyo within 4th degree of consanguinity or affinity. Pagkatapos i-identify ka niya na ikaw ay resident of the place. Pwede rin naman any registered voter, pero they cannot identify a resident for purposes of registration more than 3 times. So, ibig sabihin, attorney, paano po yung mga estudyante? Kasi meron po yung, until now, wala pa po silang IDs na ibibigay. Pwede po ba nilang, ang magpa-register po, yung parents po nila mismo? Hindi pwede yun. Wala tayong proxy na registration. Wala rin tayong proxy na voting. Meron yung nagtatanong pa sa amin, may sakit, infirm na masyado, hindi na makapunta. Wala kasi tayong law as of this time na pwedeng ang mag-register o mag-vote para sa inyo yung relative nyo or na inauthorize nyo, hindi pwede. Pero meron yung mga instances noon na yung taga-COMELEC na ang pumunta doon sa bahay nila at doon na kinuha or nag-update ng registration. So pwede naman yung ganun, you just request it. Total, meron naman tayong off-site registration sa mga barangays. Pero yung proxy na registration, wala pong ganun. Paano naman, attorney, yung mga OFW? Pwede po ba silang magpa-transfer? Ayan po ang allowed na transfer. So, gusto po namin i-announce na wala tayong local transfers. For example, local transfer. Lilipat ako from Barangay Dominican Mirador, lilipat ako sa Barangay Lourdes. Not allowed ngayon ang transfers. But what is allowed is yung OFW na galing sa foreign post, then lilipat siya sa Philippine post kung nasatisfy niya ang residence requirement. Now I get it. Yung mga OFW pwede pa rin. Pero hindi pwedeng magpalipat po ng areas kung saan pwede silang bumoto. Yung local, hindi pwede. Ayun. Ito nga po, attorney. Paano yun, attorney? Ang sabi po kasi ni COMELEC Chairman, napipirmahan na daw po ng ating Pangulo ang pagpapaliban sa ating barangay at SK election. Ano pong masasabi natin dito, attorney? On our end, sa COMELEC, susundin lang po namin yan. Yang kung anong lalabas na batas, di-implement namin. Hindi naman kami makagawa ng laws. So, we just implement laws. Kung meron mang postponement at nag-take effect yung law na yan, edi stop muna tayo. Hintayin natin ang mga susunod na ipapagawa sa amin. Pero ito baka masayangan daw sila sa forms na gagamitin namin. Yung kasi na-print na yung mga ballots, meron ng mga gagamitin para sa barangay and SK elections. Do not worry kasi nangyari din yan sa aking experience. Ginamit din namin sa next barangay elections yung mga dating na-print na mga ballots, mga paper. Kasi yung date na yon will only be disregarded at kinoconsider na natin na yan yung date na, yung applicable date is yung date na set ulit for the next barangay and SK election. So it will not be wasted kasi syempre we will be using it again. Ibig sabihin, attorney, hindi na pwede tayong mag-submit ng na para hindi siya maipatupad, na maipagpaliban yon? Ano yung pwedeng i-submit? Like pwedeng i-oppose. Ibig sabihin, yes. meron at merong karapatan ang any registered voter na mag-file for opposition para po ma-declare na unconstitutional yung law which will postpone the barangay and SK elections. Once it takes effect, syempre, kailangan mag-take effect muna siya para ma-filean. So, hintayin lang natin kung ano yung mga developments. Tapos, kung ano yung lalabas po dyan, then yun ang i-obey ng COMELEC.
Pag tuloy-tuloy na, attorney, ito nga po nasabi nyo, pag tuloy-tuloy na nasa next year na po ng November gaganapin itong barangay at SK election, is there a chance po ba na pwedeng magkaroon ulit ng registration besides po dito sa August 1 to August 10? Opo, kasi based on the calendar of activities, August 1 to 10, yan yung para sa barangay and SK elections. Kung ma-postpone naman siya, meron ding gagawin ulit na calendar na itutuloy na natin ang registration. Kasi pursuant to COMELEC, yung hindi COMELEC resolution, it's yung batas natin, Republic Act 8189, which provides for continuing system of registration, continuous ang registration natin. So tuloy-tuloy talagang magpaparegister hanggang sa November 2026 kung yan man ang next na election natin. Wow. But, pwedeng mangyari yon, no? Unless may mag-oppose nga na kahit sino or kahit registered voters ka man lang o kahit anong posisyon mo, kung i-oppose mo, pwede. Tignan natin kung anong development nga nitong pag-postpone. Pero dito po, last question, attorney. Ano naman po yung paalala natin sa mga new registrar and then po, or specifically na po, sa lahat na po ng mga botante para dito sa registration natin from August 1 to August 10? O syempre, yung pang hindi pa nakapagparehistro na 18 years old kayo on or before the day of the election. So, ang elections natin, habang di pa napopostpone, is December 1, 2025. Kung magta-turn kayo ng 18 anytime, you file for application for registration dyan po sa Office of the Election Officer of your area kung saan ka resident. Yan po ang dapat nyong gawin. Ngayon, meron din po tayong services na updating of election records, meron din yung reactivation, meron din yung correction of entry, and then yung change of name. Kung nag-asawa na kayo, gusto nyong baguhin, or nagpa-annul kayo, gusto nyong ibalik sa dati yung name nyo, pwede rin. Kaya, just go to COMELEC office po, wag lang lumampas yung August 10. So, exercise pa rin your right to apply for registration, exercise your right to vote on election day kung matutuloy. So, gusto ko lang pong i-remind yung mga tao na meron tayong book entitled Insider's Notes on Election Laws. At yan pong, yung una is, first edition is tungkol sa fundamentals ng election laws, lalo na sa law students. And then second, yung second edition is about disqualifications ng mga kandidato. So, kung interesado po kayo dyan, you can contact me sa 0917-507-2439. Available din po yan sa Jet Bookstore. Dyan po sa Portabaga Mall, Baguio City. Or pwede naman pong call my attention sa website namin, attorneyejtabangin.com. Ayun po, maraming salamat, attorney. Alam ko marami na naman tayong natutunan. Hindi lang ako bilang isang kabataan, pero alam ko maraming mga kabataan dyan na natutunan. And sana ma-push pa kayo na para magpa-register, or kahit kung gusto nyo naman talagang kaya nyong mamuno sa barangay ninyo, nako po, pwede po kayong magpa-register na dyan o mag-submit na po ng inyong COC para po sa pagiging SK officials natin dyan sa barangay. Thank you so much po, attorney. Attorney, baka may gusto ka namang batiin or shout out? Gusto ko pong batiin si Jose Robert Inventor. Sana bumalik ka na rito and get well soon. Ayun, babalik po siya. Ayan po. Thank you so much, attorney. Nako po, mga ka-MB, unang pasilip pa lang yan sa ating umaga dahil mamaya sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan, mga balita naman ang inyong aabangan, at hindi lang yan dahil feeling ko, mabubusog na naman ako, o feeling ko lang yon. Hindi, nako, feeling lang. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier. Located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan.
Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong Chemical na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay. Ito ang dating tennis court ng Baguio Athletic Coach. ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste Ang posibleng pagbuho ng bundok. mula sa news center ng Orange Luzon. Ito ang Luzon Headlines. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. August 8, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. 19 na mga person deprived of liberty ng BGMP Baguio male at female dormitory nagparehistro na para sa nalalapit na barangay at SK election. Narito ang report. 3 taon na sa loob ng Baguio Jail Dormitory ang 24 anyos na si Josh. Hindi niya tunay na pangalan. Nakulong siya matapos masangkot ito sa pagbebenta ng illegal na droga. Bagamat nasa piita na mayroon pa rin itong karapatang bumoto, kaya naman nais niyang magamit ang karapatang ito sa darating na barangay at SK election sa Disyembre. Kaninang umaga nga, isa siya sa mga nagparehistro sa special registration ng COMELEC Baguio sa Baguio City Male and Female Jail Dormitory. Nasasayangan lang po pag yun nga po yung hindi siya nanalo, ganun. And sa iba naman po, at least kahit pa paano po, matulungan din mo namin yung mga kasama namin sa labas. Importante po sa amin to kasi kahit po andito kami, pumupunta po yung COMELEC dito and napapractice po namin yung right to vote namin. Sa ganun po, hindi rin po nasasayang yung mga boto namin. Hindi na rin nag-atubiling magparehistro si Jojo, hindi niya tunay na pangalan. Mahalaga ko sa bayan. Ayon sa COMELEC, ang hakbang na ito ay patungo sa mas makatao at inklusibong halalan ng programa ng COMELEC at ng BGMP. Ngayon naman, kaninang umaga, it's the turn of our PDLs, no? So meron tayong special registration
sa BGMP male and female dorm para naman sa ating mga persons deprived of liberty. These are the series of special registration para sa ating mga tinatawag na vulnerable sectors. Ang pinaka-buod po nito ay sila po ay mabigyan ng pagkakataon na pumili ng kanilang mga leaders na mamuno po sa kanila. Yun po yung pinaka-importante na paksa po itong ano na ito, ng voters registration po na ito. Ang mga PDL sumailalim sa voters verification at registration. Ang mga ito rin ay hindi pa nahahatulan o mayroong apilang dinidinig sa korte. Yung mga PDL po natin ay hindi pa naman convicted persons sa isang krimen. Kaya mas mabuting bigyan po natin sila ng pagkakataon para mamili po ng kanilang mga gustong mamuno po sa kanila. Bagamat sinabi ng Malacanang nahahayaan na lang na maging batas ang bill na mag-extend sa termino ng mga barangay officials at pag-postpone sa barangay at SK election sa 2025, itutuloy pa rin ng COMELEC ang 10-day voter registration. Kahit sabihin nilang kung hindi man ito matuloy, at least meron tayong kinonduct na registration para po kung sakali mang sa November 2026 na, hindi pa rin po masasayang yung effort ng ating mga kabataan, senior citizen, PWD, PDL, at lahat ng nagparehistro kasi kung naman to, okay pa rin yung kanilang registration. Maglilibot pa ang COMELEC sa iba pang barangay sa lungsod para sa registration hanggang sa 10 ng Agosto. Angel Arquero, RMG News. Sa sumbungan ng mamamayan, problema ng ilang residente at mga motorista sa isang barangay ang butas-butas na kalsada. Bukod sa perwisyo ito, takaw aksidente rin. Magbabalita Vanessa Bugto. Matapos ang tuloy-tuloy na pag-uulang dala ng bagyo at habagat, isa sa mga iniwan nitong pinsala ang butas-butas na kalsadang ito sa Barangay Camp 7. Kaya naman ang 54 anyos na jeepney driver na si Tatay Joseph, nag-iingat sa pagdaan dito. Ay, medyo mahirap din kasi masisira naman yung underchassis ng sasakyan kung butas-butas. Maliban dito, takaw aksidente rin daw ang mga butas sa lugar. Siyempre medyo kagagawa nila yan, dapat ba maayos ganyan, iniiwasan mo mamaya may mga motor, alam mo naman yung mga motor kaliwat kanan kung umovertake, pag hindi mo na pansin hindi makakadisgrasya ka. Ayon sa barangay, mayroon na rin daw silang mga naitalang disgrasya sa lugar, lalo na kapag maulan ang panahon. May motor pang natumba dyan nung last month yata yun. Pero ngayon, although ginawa nila pero kulang. Pinatsipat-sisal lang. May one time na putik pa yung pinaglalagay. Parang river yan kasi na nag-cause ng parang putik. Dapat sana yung mga iskombro. Kasi putik nung kasi kinuha ng mga DPWH. Kaya nagputik-putik dyan. Maliban sa mga motorista, perwisyo rin daw ito sa mga vendors sa lugar. Medyo mataas yung tubig, siyempre, kasi sunod-sunod yung ulan Ayun, tapos medyo nasira ang mga dyan, espalto. Gustuhin man daw ng barangay na maglaan ng budget para isaayos ang kalsada. Sakop naman daw ito ng Department of Public Works and Highways. Yung isang side, iniwan na naman. Hanggang ngayon, sir? Oo, hanggang ngayon. Ang uulan naman yun, matatanggal na naman yung patches nila. Bagamat inaaspaltohan naman daw ito ng mga kawani ng DPWH, hindi rin daw ito nagtatagal. Sa ngayon, tinapalan muli ng aspalto ang ilang butas sa kalsada at umaas ang barangay na hindi ito agad matatanggal lalo na ngayong tag-ulan. Inaspalto sa isang side,
Tapos dito sa isang side, pinatsipatsisan lang. Although okay na yung isang side, pero yung isang side naman ang problema. Kasi pag tag-ulan na naman, kasi alam mo kasi ang ispalto pag tag-ulan, nasisira. Although yun naman pala yung problema, bakit hindi nila pwedeng ispaltuin ng mas matibay? Hindi na lang sana yung mga iskombro ang linagay. Kaya sabi nga namin, bakit putik ang pinagtatambak nyo dyan? Kumuha kayo ng iskombro. Sumulat na rin ang barangay sa DPWH para aksyonan ang kanilang problema at magkaroon ng pangmatagalang solusyon tungkol dito. Vanessa Bugtong, RNG News. Hindi na kailangan ng milyon para makapagsimula ng investment. Dahil sa halagang 5,000 piso, pwede ka nang sumabay sa pag-asenso. Magbabalita Ron Maranan. Matagal ng pangarap ni Judith na mapalago ang kanyang ipon para sa kinabukasan ng kanyang 5 anak. Pero sa araw-araw niyang gastusin, tila malabong mangyari ito noon. Kaya naman malaking oportunidad para sa kanya na maaari nang makapag-invest sa halagang 5,000 piso lamang. Maganda naman. Nakakatulong sa mga sabing mahihirap kung may ganyan palang programa na pag-invest ng kahit maliit lang, pwede na. Kahit maliit lang yung invest mo, basta may kikitain, okay na yan. Kaya kung dati-rati ang pag-iinvest ay para lamang sa may mga kaya, ngayon abot kamay na raw ito ng bawat Pilipino. Noong Martes, August 5, opisyal nang inilunsad ng Bureau of the Treasury ang ika-31st tranche ng Retail Treasury Bonds or RTB31. Layon nitong mas gawing madali at accessible para sa mga Pilipino ang pag-iipon at pamumuhunan. Panahon na para capital market ay hindi na lang para sa mayayaman o sa mga eksperto sa finance. Ito ay para sa bawat Pilipino na nangarap ng financial security. And that's why we are aggressively making our RTPs available and accessible to everyone. Gaya ng mga estudyante, OFWs, sari-sari store owners, farmers, and young professionals. May 5 taong maturity period ang RTB31 at may interes na 6% kung saan mas malaki ito sa madalas na interes sa bangko. Bagamat may 20% final tax sa interest, tiniyak ng ahensya na siguradong ligtas ang bawat investment na ito sa mga Pilipino. One of the main features of the RTB is low-risk investment since it is supported by the full backing power ng sovereign power ng government. So, it is very unlikely po na malugi po ito. Higit pa sa paglago ng ipon, ang RTB31 ay paraan sa pag-unlad ng bansa dahil ang pondo dito ay gagamitin sa mga proyekto ng pamahalaan. The purpose of the project remains the same, which is to finance public purposes po. Meaning, yung ating public infrastructure, yung repairs po ng mga national roads, yung ating po public health system, yung support sa ating mga public hospitals, then sa ating po education sector, sa mga building construction po nila, sa mga learning management systems and other needs po ng ating education sector. Mas pinadali rin ang pagbili ng mga bonds. Maaari itong mabili over-the-counter sa mga partner banks, sa online ordering facility at gamit ang mga mobile banking apps. Bukas ang public offering hanggang August 15 kaya hinihikayat ng pamahalaan ang mga Pilipino na samantalahing mag-invest sa ligtas at abot kayang paraan. Ron Maranan, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo
ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. At nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Hello everyone! Happy Friday to all of us! Pakamahinhin naman. Of course! Kasi? Oo, wala lang. Kailangan lang natin magpakahinhin ngayon dahil may mga pagkakataon na sometimes nga, you really have to be that girl. Chas! I thought kasi nag-pink eyeshadow. No, it's not just about the pink eyeshadow. It's the whole look for today. It's Giving Wednesday. Yeah, it is. Uy, diba nag-start na nga ulit yung Wednesday? Oo, diba? Kaya nga, kung napansin nyo, buong linggo, nakaitim talaga ako. Para ina-adapt mo yung character niya. Hindi ko siya ina-adapt. Ano? I am the Wednesday. Okay. Remember lang. Uy, Happy International Cat Day pala. Oo, nako, araw ng mga pusa. Oo. Tandaan po natin ha, kahit ano pong breed ng pusa yan, pusa pa rin siya. Hindi porkit hindi siya Persian or hindi siya ganito, hindi siya ganyan, hindi na natin sila pinapahalagahan. Lahat ng mga klase ng pusa ay dapat pahalagahan. Diba? Parang naniniwala nga tayo sa kasabihan that all cats are the same cats. Are they? Okay. Mahilig ka ba sa pusa? Oo. Oo, pero may mga pusa, tatlo ang alaga kong pusa sa Rosario. Oo. Lahat ng yon pusang kalye. Pero grabe. Hindi siya pusang kalye. Puspin. Pusang Pinoy. Yun mga yon, inadapt lang namin siya kasi nakita lang namin sila sa daanan tapos kinuha na lang namin. Wow naman. So up until now, nandun pa rin sila at nakikikain sa inyo. Yung isa nga doon, yun yung tinatawag kong tilapia cat. Kasi, nakita ko na tabi. Diba? Oo, tabi cat pala yung nais mong sabihin dyan sa
tilapia cat na yan. diba? Cute, The cute grayish nila. with white stripes spots. cinnamorots. Oo. Parang kaliskis. Diba nakakatuwa nga din talaga lalo na sa mga fur parents ng mga cats ngayon. Happy International Cat Day sa inyo. Lalo na sa mga ka-MB din natin na nag-aampun talaga. Yeah. Si Lovely Palabay ng Isabela Isabela State University. They actually adopt cats. Stray cats. Even tapos si Primel. pinapakain nila. Si Primel din, Primel. dito naman sa may dating Dimsu. Oo, nag-a-adapt din sila. So, sa lahat ng mga nag-a-adapt ng mga cats, ayan, at binibigyan sila ng forever home. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa aming mga lahi. Ano yun? Yun, nakabanggit ko kanina. Oo. Nakakaloka. Anyway, kapag mahangin sa labas, dapat mataas ang binabasa natin kapag mahangin. Oo. Sana maiyangin dapat paakyat. may mainit din sa hapag. Oo. Oy! Wag yung iniisip ninyo dahil po sa yung pinag-uusapan natin, tigil-tigilan nyo ako mga ka-MB, ha? Papapeta ko kayo. At syempre, pag pagkain ng usapan, laging may bagong lutong saya sa kusina. Kaya kung gusto mo ng mura pero panalo sa sarap na recipe, ito ang aalamin natin sa Kuklitan. Good morning mga ka-MB! Sawa na ba kayo sa palaging pirito o kaya nilagang itlog? Hayaan nyo akong bigyan ko kayo ng tips on how to develop your egg. Dito lang yan sa Egg Series. At syempre, ito naman ang mga ingredients na kailangan natin. Ang 2 itlog na papakaluin hanggang 5 to 8 minutes. At habang kumukulo ito, maaari na nating i-ready ang bawang, luya at sayote. Igisa lamang ang luya, bawang at lagyan ito ng kaunting patis. Igisa lamang natin ito ng maayos at maaari na nating ilagay ang ating sayote. Pagkatapos mailagay ang sayote, maaari natin lagyan ito ng tubig, asin, paminta at MSG. And of course, ang dahon ng malunggay. Haluin lamang ito ng maayos at maaari natin ilagay ang ating star of all season, ang 2 boiled eggs. And just like that, may maisaserve na tayong easy, affordable at masustansyang pagkain sa hapagkainan. Hanggang sa susunod na Egg Series, bye mga ka-MB! Baka lumamig pa yung tinolang itlog eh. Bye-bye! Alam mo, napaka-innovative ng mga Pilipino. Kahit itlog, ginawa talagang tinola. Magkakaiba din tayo ng ng way of how to cook tinola. Yung sa kanya kasi ginisa niya kasama yung sayote. Tapos nauna yung gulay bago yung tubig. Oo. Ikaw ba? Paano ka magtinola? Ako, gigisa ko muna yung mga sibuyas, luya, bawang, tapos ilalagay ko na yung chicken. Tapos dun yung chicken na yon, kailangan papabrownin ko siya. Kasi yun yung para yung doon na lalabas yung mga dugo-dugo niya para iwas lansa. After nun, lalagyan ko na ng sayote. Tapos ano ko lang, halu-haluin ko lang. Tapos after nun, lalagyan ko na ng patis and then water. Tapos hayaan ko ng kumulo. Ganun kami magluto. Parang masarap. Ay, hindi mo dahil alam. sinabi ni Miss Angelica yan, we're hoping na sa Monday meron tayong tinolang itlog. Namiri na siya. Oo, salamat, Mami. Itlog? O, tinolang itlog. Oh, na may chicken. Yeah, I can do that. Yeah. So, yan na. Yeah. Meron po tayong recording nito. Kapag wala po sa Monday, sisingilin natin siya. Alright. The two of us. Pero masarap yun. Kasi nga, ang daming pwedeng gawin sa egg aside from scrambled or yung sunny side up, boiled lang. Madaming pwedeng gawin dyan sa itlog na yan. It's, ano kasing tawag mo dito? Very flexible na pagkain yung itlog na yan. At saka favorite ko yan. Pero ang pinaka-favorite ko talaga na luto ng itlog, sunny side up. Sa akin, anything naman. Oo, ano ng egg, okay lang sa akin. Pero nakakatuwa, no? Parang pag sa atin, kapag pecha de peligro, feeling ko mapupush tayo doon na sa itlog talaga. Tayo. Ang hirap mag-grave. Parang merong natatawa dito, iba yata yung itlog na iniisip niya. Ay, nako, kaya mukha kang itlog.
Oo, naalala ko tuloy si Marco Dispo. Uy, ongoing pa rin pala ang kanilang akabat dyan sa May Tamawan Village hanggang September 5 pa rin yan. Totoo yan. Oo, kaya puntahan ninyo si Aaron at si Marco sa kanilang art exhibit na pinamagatang Akabat o diba? Nakilala. Ay, ako, ang gaganda ng mga ano nila, John. Uy, next time puntahan natin, ha? Yeah, for sure. Yeah. Basta ang art. For sure. Pero minsan, hindi mo ba napapansin na sabi nila kapag nakain ka daw ng itlog, medyo ibong ka kunada nga ron. Ibong. Oo, alam mo yung nung kabataan ko, huwag ka masyadong mag-ulam ng itlog kasi nung may exam, maibong ka. Baka magkaroon ka mental block, gano'n. Ay, hindi mo yan. Ano? Ay, sabi-sabi yan sa Ilocos, lalo na sa amin. Anyway, solve na nga ang gutom, pero kung ang brain cells mo ay naka-hibernate pa rin dahil sa pagkain ng itlog, huwag kang mag-alala. Ibang klase ang pasokan natin ngayon. Sinong nag-type nito? Sabi niya pasokan. Puno ng aha moments at mind-blowing facts. Siyempre, alamin natin yan dito sa Kata Wonder. What's up mga ka-MB? At today ay pag-uusapan natin ang... Sorry. Hello mga ka-MB! I'm Irene and today ay pag-uusapan natin ang tungkol... Ano nga ulit yun, te? Ako na nga! Ano ba yan? Hello mga ka-MB! Oo, napansin nyo ba yun? Oo, napansin nyo ba kung ano yung ginagawa niya? Nako, ang tawag po dyan mental block. Nakatingin sa papel, may hawak kang ballpen, pero ang utak mo, parang whiteboard na sinabuyan ng pambura. Walang sulat, walang ideya, walang kahit ano. Mga kaibigan, ang tawag dyan mental block. Oo, pero bakit nga ba ito nangyayari? Ayon sa mga neuroscientists, may ilang dahilan kung bakit biglang tumitigil ang utak sa paggana sa gitna ng task. Isa na rito ang stress overload. Kapag sobrang stress, naglalabas ng cortisol ang katawan. Ito ang hormone na pang-rest back sa problema. Pero sa sobrang dami, apektado ang prefrontal cortex, ang parte ng utak na tagapag-decide, tagapag-isip at tagapag-alala. Resulta, utak na lang. Pangalawa, pagod o kulang sa tulog. Ayon sa Futuro Sciences, may tinatawag na local sleep. Kahit gising ka, may parts ng utak mo na tulog. Ito ang dahilan kung bakit kahit bukas ang mata mo, sarado ang ideya mo. Pangatlo, working memory overload. Kaya lang ng utak ang 3 to 5 chunks ng information ng sabay-sabay. So kung tambak ng iniisip mo, deadline, utang, breakfast, love life, expect mo na, brain shutdown. Gaano naman ito kadalas nangyayari? Ayon sa global study ng Miro sa workplace setting, 96% ang employees ang nakaranas ng mental block. 1 out of 6, araw-araw itong nararanasan. Ibig sabihin, halos tayo dumaan na sa blankong moment na yan. Dito, pakitaas. Nako, pati ba naman ata ang ating cameraman? May mental block na rin. Ito, sino naman madalas ang nakaka-experience nito? Unang-una na dyan mga estudyante, lalo na during exams. Pangalawa, mga creative professionals, writers, artists, designers. Pangatlo, working adults, lalo na kapag sabay-sabay ang deadlines. Pang-apat, perfectionist, ayaw magkamali kaya tuloy na blabla. Pang-lima, mga taong may anxiety or burnout. Maiiwasan ba ito? Abay, oo naman. At ito ang mga pwedeng gawin. Take a break, 5 to 15 minutes walk, stretch o kahit tumunganga lang. Tulog is life. Target natin 7 to 9 hours a night. One task at a time. Iwasan ang sabay-sabay. Breathe at reset. Deep breathing, mindfulness o kahit power nap. Warm up task. Gumawa muna ng madali bago ang mahirap. Tapusin mo na kaya. Okay, so next time na tumitig ka sa papel mo, hinga ka muna. Oo, hindi sira ang utak mo. Pagod ka lang.
i-reset, i-recharge. At kapag ready ka na, babalik din ang ideas. Madalas din ako mental block dati. O, ikaw ba? Araw-araw. Araw-araw. Totoo. Stress ka. Kailangan mo ng pahinga. Sana. Oh, wow. Nagparinig. Malapit naman na. Oo, malapit na. Ilang hours na lang. Saturday na. Oo, ilang oras nyo. na lang. Magpapahinga ka na naman para maiwasan natin ang mental block. Totoo. Diba? Ang hirap niyan. Ang hirap na mental block. Grabe. Kaya kailangan talaga natin din ng proper diet, yung exercise and everything that can help reduce mental blocking every day. Wow. Oo. Tapos meron din kasi, isa sa din sa mga nagkakaroon ng mental block, yung mga kapikos girlies ko. Ay, totoo ba? Yes, oo. Yung pagtaas ng hormones nila, ng cortisol, pati yung testosterone nila. Ay, yun yung ganun nagkakos ba? din minsan kaya nagkakaroon ng cloudy yung utak nila. Yun pala yung nangyayari sa akin. Just! Naku mga ka-MB, kung sa Katawonder bawat kaalaman, pinapatalas natin, sana dito hindi tayo ma-mental block. Tinatanggal natin ang pressure dito sa morning show. Pero mape-pressure talaga tayo ngayon. Kalimutan muna natin ang mga serious answers dahil sa game na to, mas nakakapuntos ka kahit mali dito sa Tila-Tila. Dapat mali. Simple lang naman ang treat natin ngayon. May mga itatanong ang moderator na dapat sagutin ng mga participants ng mabilis. At ang twist, bawal sagutin ng tama. Wrong answers only. Pag tama ang sagot, mamarkahan ng lipstick sa muka. Pag matagal makasagot, mamarkahan din sa muka. Kaya naman, i-rest muna ang brain cells at mag-enjoy dito sa Dapat Mali. Ayun, dapat mali. Wrong answers only tayo. Siyempre, hindi tayo maglalaro, tayong dalawa lang. Dapat kasama natin yung mga naiwan dito. Oo. Tawagin natin ang mga UPHS students, si Aaron, si Mark, at saka si Za. Siyempre, ang ating moderator na siyang magtatanong mga questions natin, si Sir Coco. Oo. Halika na dito. Ayan. Hello. Good morning sa inyo. Good morning po, Miss So, masaya kayo? Handa na ba kayo mapitik ang loo? Kasi may nagreklamo, ayaw daw nila ng lipstick sa face kasi naka-makeup sila ng maayos. Parang kilala ko yun. Ako rin. Huwag na mo. Ayaw mo na nga. So may mga katanungan lang, very clear naman yung gagawin natin. Okay. Wrong answers only. Okay. So example, Sir Coco, go. Anong pangalan mo? Aaron. So Aaron, kapag sinagot ko yung totoo kong pangalan na Jet Li, Bigla siyang Oo, magkakamali. So lahat kayo, pipitikin nyo ako sa noo. Oo Okay. Hindi pwedeng ganyan lang. Wag Dapat ng lipstick. Pitik daw dapat. Oh, Diyos mio, garapon. Kinakabahan ako. Oh my, I cannot do this. How was it? Ano? Okay, ready? Are we good? Are we good? Handa na? Mauna ka kay Miss Angelica. May mic pa po ba tayong Mic pa po isa? ba? Ako na lang sino maglalapel kayo? Ikaw na lang. Okay, sige. Sige, go. So, Angelica. Oy, mabilisan dapat ha. Huwag mag-iisip. Oo. Go. Ano ang tawag sa frozen water? Pitik! Wala na, Pitik mo muna ako! Oh, kayo din. Pitikin Go, pitikin nyo siya. Oh. Lakasan nyo. Masyado naman kayo mabait. Alam mo, yung sa'yo ang pinakamalakas. Grabe, hindi naman, no? Oh. Ang tamang sagot dapat ay ice, frozen water. Oo, pero dapat mali. Oh, next. So, Za. Anong number ang kasunod ng 99? 77. Ang tamang sagot ay 100. Okay, go. Mark, anong gulay ang kulay orange at pampalinaw ng mata? Extension wire. Ay, masyadong malayo. Dapat nasa gulay area ka din. Oo. Pitik, extension wire ka din. Diba? Ang sakit. Hoy, okay kayo ha. Nakapag-nail cutter naman ako. Oh, ikaw, Za. Tapos na. Ay, ikaw. Pitikin mo na siya.
Ay, masakit. Lahat ng galit nyo, ibigay nyo na. Oo, okay, next. Okay, Aaron. Ilang buwan meron sa isang taon? 2. Wag ako. Miss Bea, Hala. anong kulay ang combination ng red at blue? Yellow? Ay, tama ako kasi orange Oo. dapat yon. Yes, go, perfect. Red at blue, purple. Ay, purple ba yun? Mali pa rin. Next. Angelica, anong hayop ang may leeg na mahaba? Dog. Wow. Uy, merong hayop na mahaba ang leeg na dog, ha? Anong tawag? Dog. Long neck dog. Dog. Next. Pero giraffe yung sagot. Next. Za, wait ito. Saang bansa matatagpuan ng Eiffel Tower? Europe. Bansa! Ay, oo. Europe? Hindi, Ano yung mali. Europe? Dapat bansa. Bansa yun. Parang ang saya-saya kung nananakit. Manda ka talaga. Okay, next. Mark, nasaang programa ka ngayon? Dapat mabilis. Kinabahan ako dun, baka may mabanggit ako. Dapat mabilis. Nagka-mental block siya. Next. Aaron, ano ang sinuot ni Cinderella sa paa? Dress. Maganda din yung idea na yun, ha? Okay, next. Bea, ano ang ginagamit para sukatin ang temperature? Pitik! Kailangan ako muna. Saan banda? Sa sobrang lapad, hindi mo alam anong area. Aray! Wala pa. Aray, ang sakit! Uy. Wala pa. Ay, masakit yun, ha? Uy, grabe yun. Yun ay Tapos na normal. siya. Sige, subukan. Hindi kayo papasa. Go, Za. Go. Huwag kayo matakot. Lakasan nyo lang yan. Igaganti ko sa inyo mamaya. Yan. Next. Sino na? Angelica. Ilang dwarves ang kasama ni Cinderella? 72. Ang bagal naman sumagot. Ilang dwarfs? 72. Next. Okay. Ano na? Nag-buffer din? Za, anong planet ang pinakamalapit sa araw? Mars? Mark, saan ginagamit ang toothbrush? Ay, nako! Sa toothpaste? Dapat parte pa rin ang katawan. Dapat kung nga ano yung sagot, dapat mali siya, pero dapat malapit pa rin dun sa answer ineme. Parang ako yung na-brain fog ngayon. Pitikin mo. Saan? Next. Okay. Anong hayop ang sinasakyan sa karera sa oval track? Kabayo. Kabayo. Tama, yun nga yung sagot. Dapat mali. Grabe naman. Akala. Pumitik ka lang. Pipitik din. Lakasan mo madaya to eh. Hay, magkamali ka lang talaga, Angelica. Sinasabi ko talaga, kakatusan talaga kita. Next. Bea, ano ang tawag sa taong nagluluto professionally? Baker. Tama! Oo! Nagluluto! Alam! Ano ba yan? Angelica, subukan mo tayo. Pwede bang paganan? Lang. Oo, mahal Ay! ka. Oo, Ang sakit! Grabe, mapanakit po siya. Wow. Okay, game. I'm ready. Okay, next. Brain fog? Mental block? Ano na? Saan ginagawa ang sinigang? Sa kaldero. Yes! 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 Alam sakit. Uy, tumunog yung brain cells ko doon. Sabi niya, nang kumatak siya, subukan mo za, sasapaking kita. Mapanakit ang mga host ng Morning Body. Koyongo. Go, next. Okay. Saan sumisikat ang araw? Buwan? Dapat lugar din. Ito nga ang lalakasan ko. Silangan o kanluran. Go. Next. Ilang gulong meron ng typical na kotse? 2. Ay, hindi na siya! Kotse, tama. Oo. Tama. Pero dapat siya ang sasagot. So, pati yun? Oo. Kasalanan ka. Dapat, hindi tama siya kasi mali. Mali siya. Oo, sige, si Marcolette.
Okay, anong hayop ang tinatawag na King of the Jungle? Cobra. Wow, nakasagot din sa Ang tamang wakas. sagot ay leon. So, ano ang tawag sa mainit na inumin na gawa sa tsokolate? Beer. Talaga naman. Poke Friday ngayon, ha? Okay, next. Mainit, Saan madalas nakikita ang jeepney? Sa kalsado. Teka lang. Ano ba yung dapat pala sa dagat? Hish, nakakaasar. Angelica, aray Wala pa? Aray! Oo Angelica, may butas yung noo ko. Alkansya yan. Sorry na. Ba't ang soft? Aray! Sa akin lang yun. Uy, hindi ba? Grabe, ang sasakit. Para kang nagmano lang eh. Next. Ilang araw meron sa isang linggo? 75! Wow! Sino ang pambansang bayani ng Pilipinas? Jojo. Okay lang, pangalan pa rin naman. Sino si Jojo? Ay, senador yun! Jojo Binay? Next. Anong shape ang may 3 sides? Triangle? Yes! Next. Ano ang karaniwang kulay ng traffic light kapag go? Pink. Ay. Paghahalata, Nero na. Hindi nagda-drive. Ibang mundo siya. Anong hayop ang sumisigaw ng meow? Kabayo. Last round. Ano ang tawag sa gas na kailangan tao para mabuhay? Gulong. Gulong? Malayo. Dapat Oxygen. nasa oxygen. So, dapat hydrogen. Mga ganon. Uy, mabait naman ako doon. Ang sakit. Dalawa tumutunog siya. Next. Ano ang Uy, kulay- hindi nyo pa siya pinitik. Lakasan nyo na to. Last round na to, ha? Mike, yung sa'yo, Sorry. yung sa'yo may pakiramdam. Next. Ano ang kulay ng gatas? Diamond. Ay, violet. Uy, mag-BTS ka na, sir. Ayan, pitek. Modaya. Bakit pag Maganda kasi siya. Bakit pag maganda, dapat kailangan mahina? Modaya. Last. Ano ang opposite ng maganda? Maganda. Wala na. Maganda pa rin. Matagal, mabagal ba? Oo. Mabagal. Bilang-bilis. Tama na. Ikaw ang nakaraming pitik ngayon na. Next. Ano ang pinakamataas na bundok sa mundo? Pite! Sabi talaga niya, Everest. Yun kasi yung tamang sagot. Napaghalata ang mga matatalino sa larong to. Okay, last na to ha. Anong bansa ang may Statue of Liberty? Mataga. Pitek! Aray, Aaron! Grabe, tumunog. Aray! Oh my gosh, yung kilay ko. Ang hihina nila talaga. Nahilo ako. Ang hihina. Ang OA. Pero anyway, ayan ang ating tila-tila na dapat Mali. Sabay-sabay naman tayo. Na dapat mali! Oo, magandang laruin ito pero sa susunod hindi na pitik. Ano? Kwan na dapat. Hindi, Make alam up mo na yung dapat. make up at saka yung itim. Uling. Mas maganda sana yun sa uling. Tapos, bubuuin mo yung makeup ng tao gamit ang uling. Pwede pag Kilay. O, hindi, Pwede rin sa office. Sa office. Or pwede naman Di ba sa dapat? pwede nyo itong gawin mga ka-MB kapag nagpunta kayo sa ibang lugar. Like, lugar? Oo. Team building. Yan. Pero pag itong larangan, parang awan nyo na wala po. Wala na sa'yo? Wala na. Oo, sinira mo kasi. Yan. Hi! Wow! Sinong nakaraming pitik? Si Mark. Nakailan siya? Parang Parang buo yata, tapos isa lang ang tama. 5-year rounds tayo, Yeah, di ba? O 5 rounds apat tayo, lahat. apat siya. Wow, in sorry, fairness. sorry, I know the right Answer. answer. Yes. So sige, pumati na nga kayo.
Hello ulit sa pusa ko since International Cat Day ngayon. Miss na miss ko na talaga yung mga anak ko po. Ilan kasi ang anak mo? 2 po, pero may mga anak ako sa labas na 7. Oh, hindi kasi nag-ampun siya ng 7. Anak sa labas. Alabas sa labas. Yung 2, yun yung mga indoor cats. Okay. Yung 7 outdoor. Yun yung mga walay na mga pusa. Yung 2 months mawawala. Yes, Mark. ikaw. Shoutout po sa aking parents at natutuwa sila nakikita nila ako dito kasi behind the cameras ako mostly, sabi ko. Tatas na pag nakita ka nila, sabi niya, yung anak ko yun, yung nag-iisang anak namin, sabi niya. Yes. So, hello po sa inyo. Miss ko na kayo. Sinong miss pa? Sino pang miss? Ay, hello din sa'yo. Oh my God! Love at the life, destined for Aaron. Shoutout Okay, po go. sa aking mga magulang at kapatid po. Ilan ang kapatid mo? Isa lang po. So, ilan kayo? Dalawa. Lang kami. Pinagbilang mo pa. Anong pangalan? Si Kaurin Uy po. Kaurin! Kaurin? Ay, good Kaurin! Kaurin. Sharin! Sure. Kaurin, tayo rin. Tama, di ba? Yun. Oh, see. Hello din. Ikaw, baka may gusto kong batiin. Hello sa mga viewers. Yun lang. Ikaw, baka may gusto ka namang I miss you din. Wala. Oh? Eme? Sino naman ang Sa babatiin Beneco? ko? Ay, oh my gosh, Beneco boy, hello. Wow, ang dami. Yung Boy. Boys? Beneco Boy. guy. Ah. Napanood na natin siya sa commercial. Ay, di wow. Nakahanapin ko yung mama, yung Ano Wanda. magagawa natin dyan? Ganun. Anong oras na ba? Wala pa. 1 minute pa. 1 Sige minute pa. pa. Magkwentuhan muna tayo. Siya. Sige. Sir Coco, pa-help naman. Sino papasalamatan natin? Nandun pala sa computer nila. At habang nga kinukuha yan, hello, gusto ko rin pong batiin ng aking mommy, ang aking mga titas, titos, may dad, may kuya, may pinsan, and my friends. Hello po, and hello, Tristan. Ayun. Happy birthday nga pala kay, sino na ba yon? Yung nauna po. Yan. Happy birthday kay JC Talavera ng Tarlac State University before. Siyempre, graduate na siya ngayon. Oo. Happy birthday sa'yo. Ganon din sa naging guest natin na singer, si, sino pa yung nauna po? Si Brian Senarillos. Birthday din niya ngayon. Happy birthday sa inyo. At syempre, shoutout din kay Primel John Umawing na nanonood sa atin ngayon. Galing naman sa Dimsu. Ayan. Happy viewing sa inyo. Muli, gusto namin pasalamatan ng Pongtao Dashcam Supplier located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Ikaw naman. Sa next. Para ma-experience mo yung binabasa natin ang layo-layo tsaka ang baba-baba. Go. Homebound Furniture Plus, Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. PhilGEPS accredited, Phil-Ocular inspection, free assembly, minimal delivery charge. The next. Homebound Furniture Plus are on the mission to make Baguio City even more beautiful. Located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Again? Wala pa? Oo, grabe naman. Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. And of course, hindi rin natin makakalimutan, the next! Ang Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. Bakit kasi pinagawak natin si Sir Mark? Anyway, mga ka-MB, isang napakasayang linggo ang pinagsamahan natin. Lunes. Mula Lunes hanggang ngayong araw na ito, grabe talaga yung enerhiya dito sa Morning Balitaktakan. Iba! Bakit gumanon yung bunganga? Grabe. Ano sasabihin mo din? Wala. Na mental block. Oo. At abangan mamayang 12:00 ng tanghali para sa ating Tila-Tila series presents Pamilya. Mamayang 12 na po natin makikilala kung sino nga ba ang pumatay kay Papa.
Sino nga Kagabi ba? naipakita yung picture Picture mo. mo. Ang daming nag-react. Sabi nila, ikaw ang may kasalanan. Pero hindi lang yon, kasi sabi nung isa, "Hi Paula," sabi niya, "kung ganito ba naman kaganda, hindi ako maniniwalang siya ang pumatay kay Papa." In fairness, ang sinungaling nung nagkomento no. Uy, ano yun? Emela. Born again yun. Uy, kayo, sino sa tingin ninyo ang pumatay kay Papa? Ikaw po. Wow! Wow! bilis! Ang sakit! Oo, ikaw. Naniniwala kong ikaw rin po. Olo, grabe kayo. Eto, may pustahan to, Ha? Ikaw. Hindi, seryoso? I told you. Oh my gosh. Sa tingin, How dare diba, you? sa tingin nyo ako ang gagawa. Hindi kayo papasa talaga. Hindi. Pero abang-abangan natin dahil pagkatapos natin makilala kung sino ang pumatay kay Papa, may kasunod pa yan. Ba? Oo, kaya naman mga ka-MB, abang-abangan yan sa ating Facebook page, Morning Balitaktakan. Sundan na rin ang ating iba pang mga social media accounts Dahil sa Regional News Group RNG Luzon. Dahil, sige. Ayan. Dahil nasa Facebook tayo, TikTok, Instagram, YouTube, and of course, TikTok. Web and website. Mga ka-MB, nakasama niyo na naman ang nag-isang bumbilya sa umaga, Miss Bea. At nakasama nyo rin ngayon ang nag-iisa. Naku po, Friday na pala. Baby girl ng RNG, Miss Angel Arquero. Naku, may mga, gusto ko talaga diba? siyang pitikin ulit. Diba? Diba, look at me. Mga ka-MB, dito pa rin yan sa masaya, makulit at very informative na Morning Balitaktakan! Mayat niya! Mayat! Bye! Have a wonderful weekend, everyone. Ingat po tayo sa lahat ng mga lalabas. Ingat, Bye! Tristan! Miss ko na kayo.